Dear Kuya Poy, magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga nakatutok sa programang H2H o Heart to Heart ng 92.3 True FM. Pakitago na lamang ako sa pangalang Jocelyn, 28 years old mula dito sa San Rafael, Bulacan. Alam kong medyo kakaiba itong kwento na ibabahagi ko sa inyong programa pero sana wag naman umabot sa puntong husgahan nyo ang isang tulad ko. Sa totoo lang, ikakasal na ako sa susunod na buwan sa kabiyak ko na itago na lamang din natin sa pangalang Samuel. Hindi rin biro ang mga pinagdaanan namin ni Samuel. Bago pa man kasi magkaroon ng espesyal na koneksyon kaming dalawa, ay naging karelasyon ko na muna ang kanyang pinsang buo. Hindi naging maganda ang paghihiwalay namin ng pinsan ni Sam dahil parehas pa kami noon ng mga immature at punong-puno ng cheating issues. Kaya aminado akong hindi rin nagtagal ang aming relasyon. Tuluyan ko na ngang may ilang lalaki pa akong nakilala, Kuya Poy, pagkatapos ng pakikipagrelasyon ko sa pinsan ni Samuel. Hanggang sa tuluyan ko na nga nakilala ang taong matagal ko na palang hinihintay. Sa social media kami unang nagkaroon ng komunikasyon ni Samuel at doon nagsimula ang lahat. At para nga makaiwas sa anumang issue ay minabuti na rin muna namin na ipaalam ito sa ex kong pinsan niya. Pero kahit na ginawa na namin yun, ay pakiramdam ko awkward pa rin yun sa end ko, Kuya Poy. Sa kabila niyan, ay hindi ako nagpalamon sa uncomfortable feeling na yun. Dahil alam ko sa sarili ko na totoo at genuine ang nararamdaman kong pagmamahal naman para kay Sam. Alam mo, Kuya Poy, parehas kaming masaya ni Samuel sa kung anong meron sa amin. Siguro nga naging instrumento lang talaga ang pinsan ng pakakasalan kong lalaki ngayon para magkaroon ng tulay sa pagitan naming dalawa. Wala namang problemang nakikita ang pinsan ni Samuel bagkus ay masaya pa nga ito para sa amin. May sarili na rin kasi siyang pamilya. Ang lalaking naging parte ng aking nakaraan. Kaya umaasa ako na sana dumating ang pagkakataong mawala na yung awkward na feeling na ito sa kanya. Suma total, napagtanto ko na hindi lahat ng mag-ex ay dapat na maging bitter. Dahil sa sitwasyon naman namin ni Samuel at ng pinsan niya na ex ko, ay mas napabuti pa nga ang naging samahan naming lahat. Excited na ako and I'm looking forward sa bubuing pamilya namin ni Samuel. Nagpapasalamat ako sa pagkakataong mapili ninyo bilang kwento sa araw na ito ang aking storya. Sana kahit papaano ay may napulot na kwento ang mas lalong dumaraming mga nakatutok sa programang Heart to Heart. Lubos na gumagalang, Jocelyn. Especially for you. Na nga mga kapatid, ang kwentong ibinahagi sa atin ni Jocelyn, di ba? Na talaga nagtuturo at nagpapaalala sa atin na kahit pa nga hindi maganda ang ating naranasan noon sa pag-ibig kahit pa sa kamay ng kamag-anak. Katulad nga nito, magpinsang buo yung kanyang naging jowa noon at yung taong pakakasalan niya ngayon, awkward daw yung feeling magpasa hanggang ngayon. But then again, syempre, true love wins. Ganun yun. Yun ang mas dapat na manalo. Yun ang mas dapat nating i-celebrate. Hindi yung mga pait ng nakaraan. Maganda yung lesson na iniwan sa atin itong si Jocelyn. Sabi niya nga, immature pa kami. Nung naging magjowa kami ng pinsang buo nitong pakakasalan ko. Naging magkakilala kami sa ibang paraan naman. Ang importante lamang ay hindi sinulot. Hindi yung bang inapakan ninyo o itinago ninyo doon sa wala kayong taong niloko. Yun ang importante dito. Wala kayong taong niloko para makamit ninyo ang isa't isa. Talagang this is something to celebrate. Yung ganitong success sa inyong love story. Di ba nga?